Renz Abando, mukhang nagdedelikado na talaga sa KBL. Sa episode natin ngayon, tampok ang dalawang higanteng pangalan sa mundo ng basketball, Renz Abando at Justin Gutang. May lumabas kasi tayong balita na tila ikinukumpara si Abando kay Justin Gutang ng mga head coaches ng KBL. Ngayon ay sasabak tayo sa isang mainit na diskusyon at pagsusuri ng kanilang mga karera, kasama ang hindi inaasahang rivalry na umuusbong sa kanilang pagtahak sa liga ng KBL. Kamakailan lang, umugong ang balita na si Renz Abando, isang kilalang Filipino basketball player sa KBL, ay nasa yugto na naman ng pagpapasya kung pipirma ba siya ng panibagong kontrata sa anyang Red Boosters. Ang kanyang stellar performance sa court ay hindi maikakaila. Ngunit tila may bagong hamon sa abot tanaw. Ang ilang coaches sa KBL ay nagpahayag na sa kanilang pananaw, si Gutang ay may edge kumpara kay Abando pagdating sa versatility sa court. Dahil si Gutang di umano ay kayang maglaro sa iba't ibang posisyon sa loob ng court. Kayang maglaro ng 2 at 3, kaya may kalamangang hindi maipagkakaila. Ngunit ang tanong, bakit nga ba lumitaw ang paghahambing na ito at paano ito makakaapekto sa desisyon ng anyang Red Boosters at sa hinaharap ni Abando? Lalo pat may usap-usapan na tataas ang sahod ng mga Asian players sa KBL mula sa $160,000 hanggang sa $200,000. Katumbas yan ng 11 milyong piso. Isang malaking hakbang para sa mga manlalaro. At tiyak na magiging game changer ito para kay Abando na isa sa mga top Pinoy imports sa liga. Ngunit habang lumalaki ang potensyal na kita, lumalaki rin ang mga hamon. Ang issue ng paghahambing sa kanilang mga kakayahan ay maaaring maging hadlang sa muling pagpirma ni Abando. Pero hindi dapat mawala ng pag-asa. May mga balita rin kasi na may mga team sa Japan B-League na nagpapakita ng interes kay Abando. Pag-usapan naman natin ang kalamangan ni Gutang sa versatility. Siya ay kayang maglaro bilang guard at forward, isang kakayahan na hinahangaan ng marami. Samantalang si Abando, bagamat isang formidable forward, ay nakikitaan ng pagkalimita sa posisyong ito. Sa usapin ng pisikal na katangian, si Gutang ay may kalamangan sa taas at bigat na nagbibigay sa kanya ng edge sa court. Ang height nito ay 6'4", samantalang si Abando ay may height na 6'2". Ngunit kung athleticism at agility ang pag-uusapan, si Abando ay may sariling bentahe. Sa shooting department, mukhang may bahagyang lamang si Gutang, ngunit hindi ito nangangahulugan na hindi kayang makipagsabayan ni Abando. Sa kabila ng lahat ng paghahambing at mga hamon, mahalaga na suportahan natin ang parehong atleta. Kapwa silang kumakatawan sa ating bansa at nagbibigay inspirasyon sa maraming kabataan at aspiring athletes. Habang naghihintay tayo sa muling pagpirma ni Abando, patuloy natin siyang suportahan at manalangin na makuha niya ang kontratang magbibigay sa kanya ng mas malaking oportunidad. At para kay Gutang, naway magpatuloy siyang magningning at magpakita ng kahangahangang performance sa kanyang karera. Tulad ng nakita natin, parehong hinaharap ng dalawang atleta ang kanilang kanya-kanyang hamon at pagkakataon. Ang mga posibilidad ng pagtaas ng sahod sa KBL ay isang malaking bagay. Ngunit ito rin ay nagdadala sa ating atensyon sa mahalagang desisyong kailangan nilang gawin patungkol sa kanilang mga karera. Para kay Abando, ang interes mula sa mga koponan sa Japan B-League ay maaaring magbukas ng bagong kabanata. Samantalang ang kakayahan ni Gutang na umangkop sa korte ay nananatiling isang mahalagang bentaha. Ngunit higit pa sa mga paghahambing, mga diskusyon at haka-haka, ay ang hindi maipagkakailang katotohanan ng dalawang atletang ito ay naging tanglaw ng inspirasyon. Ipinakita nila ang katatagan, dedikasyon at walang patid na paghahangad ng kahusayan na umalingaw-ngaw sa mga fans at mga nagnanais na maging atleta. Habang inaabangan natin ang magiging kinabukasan ni Abando at Gutang, patuloy natin silang suportahan. Ipagpatuloy natin ang pag-cheer sa kanila habang nilalakbay nila ang mga tagumpay at pagsubok sa kanilang mga karera, sapagkat kanilang tagumpay nakasalalay ang ating sama-samang pagmamalaki
at kasiyahan sa larangan ng basketball. Kay Abando, Gutang, at sa lahat ng mga atletang nagbibigay ng kanilang buong lakas, ang inyong paglalakbay ang aming inspirasyon. Patuloy kayong magpursigi, magningning, at tandaan na mayroong isang buong komunidad na sumusuporta sa inyo sa bawat hakbang ng daan. Mga kashish, subukan natin na tayo mismo ang maghambing at humusga sa dalawa sa video na ating mapapanood. So, welcome po sa ating komentary. Lahat po ay pwedeng magbigay ng kani-kanilang opinyon patungkol kay Abando at Justin Gutang. Pag-usapan po natin kung tama nga ba ang mga coach ng KBL na mas magaling daw di umano si Gutang kaysa kay Abando. Pag-usapan muna natin si Abando. Si Abando ay mas maliit ng kaunti kaysa kay Gutang. Si Gutang ay may height na 6'4", samantalang si Abando ay 6'2" naman. Mas manipis din ang katawan ni Abando kaysa sa isa. Kaya may kalamangan si Abando pagdating sa agility at taas ng talon. Si Abando naman ay malasakuragi sa pag-rebound. Kita-kita naman natin sa mga laro nito, di ba? Sa paglalaro naman nila, ako mas gusto ko kung papaano maglaro si Abando kasi kitang-kita naman natin kung papaano maglaro si Abando lalo na sa mga hustle play at napakasipag talaga ni Abando, di ba? Ito pong video na napapanood ninyo ay ito yung huling laro na ni Abando sa Anyang Red Boosters. So, hopefully makapirma pa rin ang kontrata itong si Abando sa Anyang. Ang ganda ng ipinakitang laro ni Abando sa huling dalawang game niya para sa Anyang. Talagang nagpakitang gila si Abando para lang hindi na siya pag-isipan na masama o pagdudahan, ano? Sana nga lang talaga hindi talaga siya mapasama o umuwi dito sa Pilipinas nang hindi man lang nakapirma ng panibagong kontrata. Talagang ibinuhos ni Abando ang lahat sa huli niyang mga laro, ano? Parang walang iniindang injury. Malamang tinitiis lang ito ni Abando yung sakit para lang maibalik yung dati niyang laruan. Sana nga lang mapansin ng management ng Anyang ang ipinakitang pagpupursigi ni Abando sa huli niyang mga laro. Ito yung talagang inaabangan ng mga Koreano, ng mga Pilipino, yung malajamurant na paglipad talaga ni Abando. Ito yung second to the last game ni Abando. Dito napakalakas ng ipinakitang laro ni Abando. Ang taas ng points dito ni Abando at nagpakita pa ng mga highlights. Boom! Ito yung mga butaking ni Abando, no? Talagang ito yung gustong makita talaga ng mga Koreano. Talagang hiyawan talaga kapag si Abando na talaga ang nag-block, dumakdak, kung ano-ano pa. Ito naman po yung mga laruan ni Justin Gutang. So panoorin po natin kung paano po siya magpakita ng laro at kung anong pagkakaiba niya kay Abando. Para sa akin lang po, no, mas lamang talaga si Abando pagdating sa liksi at bilis sa paglalaro. Pero kapansin-pansin naman dito kay Gutang na mas sure ball siya pagdating sa mga outside shooting kaysa kay Abando. Yun nga lang po, mas lamang itong si Gutang dahil kayang maglaro ng 2 o 3. Pero para po sa akin, kung overall performance ang pag-uusapan ay si Abando pa rin ang aking pipiliin kaysa kay Justin Gutang. Dahil ang shooting kayang i-develop pero ang agility, ang bilis o liksi ay mahirap pang i-develop para sa mga malalaking katawan kagaya ni Justin Gutang.
So hanggang dito na lamang po. Kayo na lang po ang humusga kung sino ba talaga sa kanila ang mas magaling.